Di po ngayong Viber line si Chairman George Garcia ng COMELEC. Good morning po, Chairman. Magandang umaga po, Sir Ted, at magandang umaga rin po, Ma'am DJ Chacha, sa ating po mga kababayan. Magandang umaga po. At mabuti po at meron tayong signal dyan ng internet. Kayo po ay naandyan sa Tawi-Tawi for what purpose, sir? Sir, una po gusto nating i-test yung ating pong transmission, yung sistema natin, kaya po kasama natin yung nanalong bidder doon po sa transmission. Gusto nating malaman yung kakayanan ng kanila equipment at the same time, katulad po ngayon, ang ginagamit po natin yung kanila pong equipment, kaya po tayo pa-interview po sa inyo. At the same time, dala rin po natin dito yung mismong makina na gagamitin natin sa 2025 election dahil mamaya po, meron po tayong massive information drive para po dito sa buong probinsya ng Tawi-Tawi. Dahil mas inuna po natin sila sapagkat siyempre gusto natin patunayan na kahit napakalayo nila, pwede po nating madala mismo ang informasyon at saka voters education sa kanila. Okay, at ito ho kasing signal nga na dapat ho nating masiguro ay lagi pong may banta ng istorbo o pananabutahe o hacking. Paano po ito napaghahandaan ng komisyon? Ay opo, yung po ating mukhang yung nanalo natin na bidder, mukhang sila po talaga pala yung number one sa industry when it comes to transmission. Mismo malalaking telcos ay ginagamit po sila at at the same time, ngayon po nakikipag-ugnayan na sila, Sir Ted, sa ating Information and Technology Department para nga doon sa issue ng hacking. Nung nakarang araw din po, sa atin po bumisita ang ating pong NBI Director, Jimmy Santiago. Kasama po niya yung head ng Cybercrime Division ng NBI sapagkat pinag-usapan nga rin po namin kung paano mapagtitibay yung ating pong paglaban sa hacking na tinatawag. Yung pong kadahilanan kung bakit ng mga nakaraang linggo, dami nilang naaresto, Sir Ted, patungkol sa hacking. At ngayon po magkakaroon kami ng MOA sa kanya, sa NBI kasama ang DICT at saka DOST. Sinama na rin po namin ang National Telecommunication Commission upang magkaroon ng multi-agency, multi-government approach patungkol po hacking. Opo. Meron ho bang kaibahan ngayon yung disenyo ng transmission o ano man pong tawag nyo doon, Chairman, kumpara po nung nagdaang pong presidential elections, itong nagdaang pong 2022? Kasi di ba may issue dito ang ilang pong mga tao na nagsasabi nga na merong dinadaanan po na particular na IP address bago po ito ma-transmit sa publiko ang resulta ng halalan. Sir Ted, para po sa kaalaman ng lahat, medyo iba po itong ating gagawing strategy ngayon para sa 2025 national local elections. Wala na po tayong tinatawag, Sir Ted, na transparency server. Yung ika nga dadaanan muna, doon tayo kukuha lahat ng results. Kasi pag nabulunan yung transparency server, na dati nangyari na 7 oras po tayo nawalan ng results, hindi natin alam kung ano na ang nangyayari, ay ngayon po hopefully hindi na mangyayari yan, sapagkat, Sir Ted, mula sa presinto, ang resulta po ay nakatransmit sa napakadaming entities. Number 1, yung pong municipal or city board of canvassers. Number 2, PPCRB. Number 3, NAMFREL. Number 4, majority party. Number 5, minority party. At yung pong media, may sariling server. Ito ay magkakaibang servers na ang COMELEC mismo, kasama sa kontrata natin, ang gagastos. Wala pong gagastos yung entities na ito. Ibig sabihin, Sir Ted, yung mga entities na yan ay pwede mag-verify sa bawat isa kung pare-parehas ang kanilang natanggap na results at kung yung mismong results na tanggap nila ay kaparehas sa naimprenta na election return sa mismong presinto. So yan po ang kaibahan ngayon. Yung pong tinatawag na IP address, Sir Ted, lahat naman po talaga ng servers ay may IP address. Kahit lahat ng machine ay may IP address. Ang ating pong gagawin, Sir Ted, after the election, ipapublish po natin sa COMELEC website ang lahat ng IP address na ginamit natin sa eleksyon para po transparent, para mas ma-verify, ma-counter-check, ma-audit ng mga kababayan po natin. So kung inyo pong aalisin ang quote-unquote transparency server, mas transparent ito ngayon. Ganun po. So, yes, Sir Ted, sapagkat wala na po muna tayong dadaanan na parang doon lang muna, tapos yun na magbabato sa iba't ibang entities o doon tayo lahat pupunta, parang yung dati sa United Nations, sa may UN, o kaya dyan sa may UST. Ngayon po wala na pong ganon. Kanya-kanyang setup na ng mas pong tinatawag na data center, yung mga entities na binanggit ko. Subalit, kami po ang gagastos yung pagsisetup na yan upang yung mismong server nila ay doon nila mailagay. Kaya po, kung ako yung PPCRB, ika-counter-check ko sa majority party, ano natanggap nyo sa Precinct 1A ng Simunul, Tawi-Tawi. Doon naman po sa NAMFREL, sa PPCRB, ano natanggap nyo doon sa same precinct para po may counter-checking ang bawat isa. Take note po, Sir Ted, bago tayo mag-transmit ng results,
yan pong ating pong machine ay mag-iimprenta kaagad muna pagka nasumatotal na ng boto ng siyam na election returns. Bibigyan kaagad din ang majority party, minority party, NAMFREL, PPCRB at magpapaskill sa labas ng presinto. So ibig sabihin, bago mag-transmit, alam na ng bawat entities kung ano ang results sa bawat presinto para makumpara din nila sa na-transmit sa kanila na resulta. Opo, kumbaga po, mawalang galang na kung mandadaya ka, dadayain mo yung makina sa presinto. Sa presinto po, Sir Ted. At Okay. mukhang napaka-imposible na dahil yung lahat ng imahe ng balota, pag pinasok ng ating mga botante, mapapakita po sa kanila yung image ng balota na kanila pong pinasok. At the same time, may resibo pa rin po tayo at yung resibo, Sir Ted, may QR code na siya ngayon. Bakit? Sapagkat yung QR code pwedeng babarilin ng mga PPCRB, NAMFREL, majority, minority, papayagan namin sila na andoon yung summary ng boto sa bawat resibo. And therefore, pwedeng masuma total lahat yan para makumpara sa na-imprenta na ER at na-transmit na results. Yung pong sinasabi niyong media server na ito, no, yung kopya ho ng media na maitatransmit electronically, sino po ang, anong media group po ito? Actually po, nakikipag-ugnayan tayo sa KBP pero at the same time, alam niyo po kasi may non-KBP members. Oo. Gusto po natin, yung media server ay isang coordinated effort, hindi lamang po ng KBP, kung hindi other media entities kasi unfair naman po sa other media entities kung ang may hawak lang ay isang organisasyon na hindi naman po sila kabilang. Opo. So ito po, wala pa ho itong hindi pa ito final kung anong grupo ito, but definitely may isa na may access lahat ng media entities, no? Opo. Tama po, at automatically, again, mula sa presinto po yan, simultaneous doon sa iba pang napadalhan. Okay, and the venue of that particular media server setup, hindi pa rin po napag-uusapan niya ngayon. Wala pa. No? Kasi po, ibibiding po namin, Sir Ted, yung mismong venue, yung lugar na ilalagay yung mismong mga servers. Alam niyo po, ang pinakamaganda talaga, magkakasama sila sa iisang venue. Kahit na magkakatabi, magkakalapit para sila mismo, on the spot, magkaka-verify kung pare-parehas ang na-receive na results. Okay, sige po. So, Chairman, nabanggit niyo po, no, NBI, may balita nga ngayon na meron kayong sarili pong team na maaaring mag-verify ng fingerprint ng mga nag-file sa inyo. Ang mga COCs, ang mga Certificate of Candidacy ho ba may fingerprint? Ay, meron po, Sir Ted. At the same time, tatandaan din po ng mga kababayan natin. Nung nagparehistro po sila bilang botante, may 4 na fingerprints po kami na nasa amin. And therefore, pwede namin makompare yung 4 na fingerprints na yon o kahit yung thumb mark lang, doon sa fingerprint na nasa Certificate of Candidacy. Okay. Kasi po, Chairman, ginagalang po naman natin ito yung proseso na dadaanan, ito na lang, tumbukin na natin yung disqualification nitong si Mayor Alice Guo. Ginagalang natin yung mahabang proseso. Pag OSG yan, matagal-tagal yan kasi RTC po yan, at maaari pang sumampa hanggang kataas-taas ang hukuman. Sa inyo ho ba sa COMELEC, binabanggit po ninyo, maaari kayong mag-verify sa authenticity, sa katauhan po mismo nitong si Mayor Guo based doon sa kanyang voters registration at saka sa kanyang Certificate of Candidacy vis-a-vis itong sinasabi po na record niya sa immigration, at kapag po theoretically lang nalaman na hindi naman talaga siya, siya po ay isang Chinese, that you can initiate na po motu proprio on your own lang yung kanya pong kausapin po ng hindi disqualification kung hindi perjury o anuman pong kaso. That will lead eventually ng mas mabilis po na proseso para siya ma-disqualify po o kumbaga ang ombudsman maka-akto kaagad po at maalisan siya ng poder bilang mayor. Sir Ted, ang reason po kung bakit ang COMELEC ay nagsisimula na sa amin pong fact-finding investigation ay sapagkat alam nyo lahat ng violation ng Omnibus Election Code ay kasong kriminal. As far as the COMELEC is concerned, ang tawag po dito, Sir Ted, ay election offense, 3 to 6 years imprisonment. Ito po ay wala pang pakialam doon sa issue ng perjury, sa issue ng falsification. Pwede pa rin pong humarap ang isang tao sa issue ng falsification at perjury, lalo pat ang isang dokumento ay pinanumpaan. Pero sa amin po, pagka po merong tinatawag, Sir Ted, na material misrepresentation, bagamat hindi ka na-file ng disqualification, walang kasong na-file sa'yo o cancellation ng candidacy, hindi ka po ligtas.
doon po sa pagsisinungaling sa COC sapagkat required po na dapat makatotohanan ang sasabihin mo doon sa certificate of candidacy. At Sir Ted, kung ang COMELEC mapatunayan po na merong misrepresentation sa isang kandidato na nag-file ng kanyang candidacy, Sir Ted, ay ito po ay aming determination. At sabi po ng batas, kapag ka may final judgment of conviction or determination ng commission on the liability, for example, sa misrepresentation, ay pwede na pong i-disqualify o i-cancel ng COMELEC ang candidacy ng isang kandidato. Opo, pero hindi na siya kandidato eh. Siya po ay nahalal ng mayor. In this case po, what will be the the rule? Siyempre po, Sir Ted, ang sa amin munang ina-anticipate yung October filing ng candidacy. Medyo nalalapit na po yan. So, Okay. ang maganda rin po talaga, medyo maihabol namin yung investigation para malaman ang katotohanan. Ngayon po, yung tungkol po sa pagtatanggal ng isang nahalal na, sadya po talagang walang kapangyarihan ng COMELEC na magtanggal ng isang duly elected local official. Ang kapangyarihan po yan ay nasa Office of the Ombudsman o kaya naman po sa DILG o kaya naman po sa pagkakataong ito, ang Solicitor General na magpapile ng tinatawag na petition for quo warranto. Yun ho bang binabanggit nyo misrepresentation, in case lang po kapag napatunayan nga na may ganun pong paglabag, yung nakaupo ngayon na opisyal, yan ho ba ay meron pang mahabang proseso, meaning kinakailangan pang papagpaliwanagin itong kabilang kampo, questionin po yung proseso ho ng pag-examine sa dito po sa sa fingerprint at maaari pang pumunta ng Court of Appeals para ito po i-question. Ganun ho ba rin kahaba 'yon? Sir Ted, kapag ka po kasi misrepresentation, ito'y kasong kriminal and therefore magre-require lang kami ng pagsagot ng tinatawag na ng affidavit man lang, counter affidavit. Okay. Hindi na po yung pong determination tungkol sa fingerprint, amin po yun eh. And therefore, dahil determination namin, basta sa palagay namin sapat na ang kaso, pwede na po namin i-file kaagad dyan sa korte upang magkaroon ng tinatawag na information dahil nga po ito'y kasong kriminal. So, yan pong pag-determine kung ano yung sapat o hindi sapat na ebidensya, nasa amin po yun at hindi kami pwedeng pakialman po kahit lalo-lalo na ng respondent sa kaso na yan. Misrepresentation means dishonesty, right? Yes po, Sir Ted. Opo. Kaya po, kung titingnan nyo, kapag may dishonesty ang isang kandidato, nakakancel ang kanyang candidacy, hindi po disqualified, cancellation. Kapag ang candidacy ng isang kandidato ay cancelled, hindi siya pwedeng mapalitan. At the same time, lahat ng boto sa kanya, kung makatakbo man, ay stray lahat po yan. Sapagkat nga po, as if hindi siya naging kandidato. Is dishonesty a ground for the ombudsman to dismiss a particular elected public official? Ay, opo naman, Sir Ted, meron po tayong Republic Act 6713, yung tinatawag na ethical standard for government official and employee. Ang sabi, kinakailangan naman na tayo ay maayos, malinis at the same time honest sa ating pong paglilingkod. At ito po ay maaaring kasama na rin yung bago ka naging opisyal ng pamahalaan. In case po sa deliberasyon ng komisyon dito po sa sinasabing possible misrepresentation na ito, will you still allow the concerned public official to scrutinize the document, meaning the fingerprint analysis dito, gaya mong sinasabi ng kampo nitong si Mayor Goo? May pagkakataon naman po, yung kung sino man po yung respondent, may pagkakataon naman po pagka ang kaso nasa korte na. So siguro po kung sakali, may sarili kaming paraan to investigate kasi nga po, motu proprio ex parte yan sa amin. So kung ano man po yung aming makuhang ebidensya, ay later na po namin i-share pagka ang kaso nasa korte na, pag na-file sa korte, pwede na nilang doon po i-examine o doon sila mag-request. Pero as far as the COMELEC is concerned, amin po yun eh. At hindi namin kinakailangan i-share pa. I think po walang mababiolate na due process sa bagay na yan. Hindi ho ba ang danger dyan, Chairman, kung sakasakali maging iba ang resulta ng inyong fingerprint analysis at sa NBI na ngayon po sinasabi nga nila na klaro daw ho at hindi maitatanggi na Chinese national itong si Mayor Goo? Ay, Sir Ted, alam nyo, base po sa ating criminal procedure, yung pong ebidensya galing sa NBI ay napakalakas na. Napakadami na pong desisyon ng Korte Suprema na laging sinusustain, ina-affirm ang findings ng National Bureau of Investigation. And therefore, yung sa amin naman po, at least para lang ma-verify namin. Kasi sabi po nung NBI, yung dalawang tao na kanilang tinignan yung fingerprint, iisa. At therefore, hindi siya magkaibang tao. So kahit doon pa lang, Sir Ted, at pagkatapos mapatunayan doon pa lang
hindi po ba, parang isa lang ang konklusyon na pwede nating ma-reach. Ang sa amin, karagdagan lang yung nasa amin pong mga fingerprints. I see. So, kasi ang danger dyan, ano ho, na kung maging iba ang findings po ninyo and that will complicate matters. Pag nag-iba po, Sir Ted, lalo po siguro mahaharap sa medyo kabi-kabilang kaso yung mismong kandidato. Sapagkat remember, iba yung naando sa NBI, iba yung nasa amin, tapos baka maya-maya iba yung certificate of candidacy, tapos iba pa yung mismong fingerprint sa mismong application for registration as a voter. Para po tayo medyo Okay. sobra na ang komplikasyon. Pero kung business presentation lang ang pag-uusapan, kaya po tayo humingi kaagad ng kopya ng report ng NBI nung nagpunta si Director Santiago sa atin kasi gusto na po natin yun pagkatapos mapapasagot namin yung mismong respondent at actually po pwede na kami magkaroon kaagad ng recommendation at resolution sa bagay na yan. Okay. Medyo, ngayon ko lang naisip ito, kumbaga, doon po sa nasyonalidad na usapin, no, kung saan NBI po ang nag-fingerprint analysis na yung pong iisa lang, no, yung taong ito, yung pong record sa NBI clearance at yung pong sa immigration record na Chinese citizen, ibang usapin yon. Dito sa inyo kasi, ang gusto nyo rin malaman na baka iba rin tao yung nagparehistro sa COMELEC bilang botante at iba rin kasi nga sa COC dahil ito po ay 'di ba ang COC ba kaharap ho ng election officer yung filing nito at sa kanyang pagtambak o maaari lang siyang katawanin ng kanyang abogado? Dalawang bagay po, pwede pong personal at dito po ni-research na po natin personal pong nag-file. Pero pwede rin po talaga, Sir Ted, na SPA. Okay. Base po sa ating batas, pwede pong ganon. Pero take note po, may pangalawang findings sa NBI eh. Nung isang araw, sabi nila, meron din kumuha noong 2005 ng NBI clearance. Parehas sa pangalan, parehas ang lahat. Pero iba pong tao. So yun po yung komplikasyon na sinasabi po natin. Okay. So maaari pong ikaw nga yung nag-file, ikaw ang nag-fingerprint doon sa iyong COC form, pero iba ang posibilidad rin, iba ang nagparehistro na tao para sa iyo. Lahat po yan ay posibilidad, Sir Ted. Pero for purposes of misrepresentation, maaaring sapat na yung NBI findings. Kaya lang, mas maganda para may strengthen yung kasong mapapile sa korte. Kasi po, ang kasong kriminal ay sa regional trial court. Mas magandang may dagdag na ebidensya galing sa amin. How long will it take for the commission at ang inyong mga expert to examine ito pong kanyang voters registration, fingerprint at saka COC? 2 weeks lang po. 2 weeks lang po, Sir Ted. Magagawa na po namin ng paraan. Okay. Kami po yung antabay po sa resulta nito because we are sure na you're going to make it public. So, Chairman, salamat na marami. Kahit nasa tawi-tawi ka, bukas po ang iyong panahon lagi sa aming pong programa para po sa tamang informasyon. Maraming salamat din po, Sir Ted. Mabuhay po kayo at si Ma'am DJ Chacha mabuhay po. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.